850,000 pesos. Iyon ang binabayaran ko kada buwan. Mortgage, 250,000 ruho. Magabayarin sa bahay, 15,000. Insurance ng bahay, 35,000. Credit card na Union Bank Visa na nagtatapos sa 8,803. Minimum payment, 550,000. Apat na account, apat na auto-debit na set up nung tag-init ng mag 19 ako. Nakaupo ako sa sahig ng unang apartment ko, ang laptop nakatayo sa kahon ng paglilipat. Dahil tumawag ang nanay ko at sinabi niyang kailangan niyang tulong. Noon pa man, hindi ko pa alam na ang salitang tulong sa bibig niya ay nangangahulugang magpakailanman. Sa loob ng 17 taon, hindi ako lumaktaw kahit isang buwan. Hindi nung 23 anyos ako, nang nilalaktawan ko ang tanghalian para mabayaran ang upa. Hindi nung 27, nang upuan akong boyfriend ko at sabihin, wala nang natitira sa'yo para sa atin. Hindi nung 31, nang tanungin akong credit inspector kung bakit walang ipon ang isang taong may kita ko. Ngumiti ako at sinabi na sumusunod ako sa conservative investment strategy. Kasinungalingan iyon, napakapraktisado na halos parang toto na 17 taon, 204 buwan, at bawat isa nasa oras, hanggang noong nakaraang Martes. Tiningnan akong nanay ko sa ibabaw ng mesa sa kusina at binikas ang 5 salita. Hindi dahil humingi akong pera, hindi dahil humingi akong mahirap, hiningi ko lang ang salamat. Isang salita lang, pagkatapos niya 204 na bayad. Tinanong ko siya kung kailan niya gustong sabihin sa akin ang 2 salitang iyon. Inilagay niya ang tasa ang kape. Tiningnan ako ng parang tinitingnan ang vending machine na humihinging barya ng walang sukli. Itigil mo yan at magbayad ka, sabi niya. Iyan lang ang kaya mong gawin. 4 na segundo ngang katahimikan. Binilang ko sila tulad ng pagbibilang ko sa lahat ng bagay sa mundo. Dahil iyon ang trabaho ko. Ako ay isang forensic accountant. Hinahanap ko ang parang nakatago, inilipat, iniba ang anyo at inilibing. Nakikita ko sila. Lagi kong nakikita. Para sa ibang tao. Kinuha ko ang tseke na dala ko, inilagay ulit sa bag, tumayo. Hindi niya tinanong kung saan ako pupunta. Nakatalikod na siya sa telebisyon. Umuwi ako. 22 minutong biyahe sa Coastal Road papuntang Parañaque. Ang skyline ng Bonifacio Global City ay nagniningning sa unahan. Naka-off ang radyo. Pumasok ako sa village. Umakyat sa hagdan dahil masyadong matagal ang elevator kapag kailangan nga kamay na may gawin. Bukas ang laptop ko sa kitchen counter. 2 tab. Tab 1. Isang logistics company sa Cebu na pinatunayan ko sa loob ng 3 linggo na nagtago ng 1.5 bilyong pesos sa mga peke na invoice para sa kliyente na nagbabayad sa akin ng napakaganda para hanapin ko sila. Tabiki, ang portal, NG Auto, Debit, N Nanay, Kosa, BPI. Nandun pa rin mula nung ay setup ko ito nung 19 anyos ko at hindi ko na kailanman binago ang password. Parehong hanaing kasanayan. Iba ang sukat. Umupo ako, isinara ang unang tab. Binuksan ang pangalawa. Mortgage auto debit, kanselahin, kumpirmahin, kuryente, kanselahin, kumpirmahin, insurance, kanselahin, kumpirmahin, credit card na nagtatapos sa 8803, kanselahin, kumpirmahin, 4 na click 90 segundo, 17 taon. Nawasak bago magating gabi. Isinara ko ang laptop. Pinuno ang kettle. Tumayo sa harap ng bintana habang umiinit ang tubig. Ang Maynila sa ibaba ay basa at orange.
Tulad ng nararanasan nito sa Marso kapag nahuhulingang ilaw ang ulan sa tamang anggulo, maliit ang apartment ko. Isang kwarto, isang banyo, kusina na halos hindi kasya ang mesa para sa dalawa. 6 na taon na akong nakatira rito, kaya ko namang bumili ng mas malaki, kaya ko namang bumili ng bahay. Pero sa bank statement ko kada buwan ay nakasulat ang numerong iyon, 850,000 pesos na umalis bago ko pa mapagpasyahan kung ano ang gagawin sa sarili kong buhay. At sa paanuman, hindi kailanman nakakasundo ang matematika. Tumunok ang kettle, nagbuhos akong tubig, itim na tsa, walang asukal, umupo, hindi ako nanginginig, hindi ako umiyak, matatag ang pahinga. Hindi nanginginig ang makamay. Kung pumasok ka sa sandaling iyon, isipin mo na isa lang akong babae na umiinom ng tsaa sa isang ordinaryong gabi ng Martes. Pero may isang bagay sa loob ko na gumalaw. Isang pinto na ikinulong ko sa loob ng 17 taon ay bumukas ng bahagya. At sa siwang na iyon ay naramdaman ko ang malamig na hangin. Alam ko na kung bubuksan ko ito ng buo, makikita ko ang hindi ko kailanman gustong tingnan sa buong pagtanda ko. Hindi ngayon. Ngayon ay pagkansela. Ang pagtingin ay mamaya. Kinuha ko ang telepono. Isang notification. Isang calendar reminder na inilagay ko noon at hindi ko na tinanggal. Ikatlong Sabado. Walang lugar. Walang pangalan. 2 salitang iyon lang, paulit-ulit kada buwan, dahil ang ilang pakikita ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Kailangan mo lang pumunta, uminom ako ng tsaa. Mainit pa rin ito. Ininom ko pa rin. Ako ay forensic auditor ng panloloko. Hinahanap ko ang nawawalang pera, peke na invoice, ghost account. Nakikita ko kung saan nagsisinungaling ang mga numero. Pero sa loob ng 17 taon, hindi ko kailanman tiningnan ang sarili kong mga numero. Kinabukasan, ginawa ko ang dapat kong ginawa noong tag-init ng mag-19 ako. Binuksan ko ang spreadsheet at nagsimula sa unang buwan. Si Nenita Nenchua ay kasama ko sa opisina sa loob ng 6 na taon. Siya ang tanging tao sa Archer Burn na alam na binabayaran ko ang mabayarin ng nanay ko dahil zinan ay yung tipo na tao na napapansin kapag ang senior forensic accountant ay nagdadala na baon araw-araw at hindi kailanman umuoda na kape sa coffee shop. Tinanong niya ako tungkol dito isang beses. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa kanya, tumahimik siya ng eksaktong oras na kailangan para magpasya kung sasabihin ang totoo o ang mabait at sinabi niya ang pareho. Lords, ini-audit mo ang mga kumpanya sa listahan ng Business World Top 1000. Nung nakaraang taon, natuklasan mo ang scam na nakaw ng 700 milyong pesos sa isang non-profit foundation. At sinasabi mo sa akin na hindi mo kailanman binuksan ang bank statements ng sarili mong nanay. Sinabi ko na hindi, nahintay siyang karuktong, walang karuktong. Natakot ako sa makikita ko, sabi ko, tumango siya. Iyon ay 3 taon na ang nakalipas. Hindi na niya muling binanggit iyon. Hanggang sa umagang iyon nang kanselahin ko ang ma-autodebit. Umupo sa mesa at sinabi sa kanya kung ano ang sinabi sa akin ng nanay ko sa mesa sa kusina. Hindi siya napahiyaw. Hindi niya sinabi na nakakaawa. Inilipat niya ang upuan sa tabi ng mesa ko. Binuksan ang bagong dokumento sa screen ko at sinabi, simulan mo sa pinakamatandang statement na maaari mong makuha. Iyon ang dahilan kung bakit si Nenita Chua ang tanging kaibigan ko. Pero hindi ako nagsimula sa mga statement. Hindi agad. Nung gabing iyon, nakaupo ako sa kotse sa parking lot sa ilalim ng aming building. Naka-off ang makina at inisip ang kafe. 12 anyos ako noon. Ang kafe ay tinatawag na sampagwita. Kahit hindi ko kailanman nakita roon ang isang sampagwita. Nasa baybayin ito
sa pagitan ng laundryan at vulcanizing shop. At tuwing ikatlong Sabado ng buwan, hinihintay ako ng tatay ko sa pinakahuling booth, malapit sa display case ng mga pastry kung saan ang fluorescent light ay humuhuni sa frequency na tila ako lang ang nakapapansin. Sinabi ko sa nanay na pupunta ako sa library. Hindi niya kailanman sinuri. Ang pagsuri ay mangangailangan ng interes, at sa panahong iyon, ang interes niya sa akin ay naging purong transaksyonal na. Ako ay tahimik, ang hindi gumagawa ng problema. Ang noong 12 anyos pa lang ay inihahanda na para sa papel na maunawaan ko lamang pagkalipas ng 20 taon. Ini-order ng tatay ko ang kape at ang pinakamura. Ini-order ko ang chocolate shake dahil 12 anyos ako at pinayagan niya. Itinulak niya ang kanyang bank statement sa ibabaw ng mesa, harapang nakaharap diretso sa tabingang salt shaker. Hanapin mo ang mali, sabi niya. Pinag-aralan ko ito ng 10 minuto. Natakpuan ko ang 350 pesos na service charge sa ATM ng ibang bangko. Mabuti, sabi niya. Ngayon hanapin mo ang tunay na mali. Tiningnan ko ulit. Row 42. 4,800 pesos. Description. Miscellaneous. Ano ang miscellaneous? Tanong ko. Walang nakakaalam, sabi niya. Tinapik niya ang row gamit ang hintuturo, ang daliri na may kalyo pagkatapos ngang 30 taon na pahila ng kabla sa mga dingding. Iyon ang punto, Lourdes. Kapag may nagsulat ng miscellaneous, umaasa siyang hindi mo tatanungin. Trabaho mo ang magtanong. Lumapit ang waitress. Kape pa po? Tiningalang tatay. Opo. Ini-audit ng anak ko ang aking account. Tumawa siya. Siya hindi. Ako hindi. Seryoso kaming lahat. At umalis ang waitress na hindi sigurado kung nagbibiro kami o hindi ganun ang dinamika ng relasyon ko sa karamihan ng tao sa buong buhay ko. Iyon ay 24 na taon na ang nakalipas. Tinuruan akong tatay ko na basahin ang bank statements sa booth ng cafe. Tinuruan niya ako ng compound interest sa 14, amortization sa 15, kung paano magbukas ng savings account sa 17. Tinuruan niya ako na ang pera ay nagsasabing katotohanan kahit nagsisinungaling ang matao, at ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuting accountant at dakilang accountant ay ang kahandaang sundan ang numero hanggang sa puntong ito ay nagiging hindi comfortable. Ginawa niya ito tuwing ikatlong Sabado, walang palya, sa loob ng 27 taon. Hindi alam ng nanay, hindi alam kapatid ko. Ito ang pinakamahabang lihim sa buhay ko at ang tanging nagpanatili sa aking katinuan. Ang nanay ko ay may sariling aral, mas maikli. Ang aral niya ay isang pangungusap, sinasabi sa iba't ibang tono sa iba't ibang kusina na may iba't ibang lakas pero laging parehong salita. Umalis ang tatay mo, ako ang nanatili. Sinasabi niya ito ng 9 anyos ako at tinatanong ko kung saan siya pumunta. Sinasabi niya ito ng 16 anyos ako at humihingi akong bisitahin siya. Sinasabi niya ito ng 22 anyos ako at nakuha ko ang unang tunay na trabaho at tumawag siya para sabihing overdue ang mortgage. Umalis ang tatay mo, Lourdes. Ako ang nanatili. Pinakamaliit na magagawa mo ay tumulong. Naniniwala ako sa kanya. Sa karamihan ng buhay ko, naniniwala ako sa kanya. Nung gabing iyon sa parking lot, naka-off ang makina, naglogin ako sa banking portal gamit ang telepono ko. 17 taon ng statements na arkive ng digital. Nagsimula ako sa unang buwan at nag-scroll. Mortgage, kuryente, insurance, credit card, lahat ng inaasahan ko, mayos, mahuhulaan, pang-araw-araw, hanggang sa buwan, 31. Transfer via InstaPay, 220,000 pesos. Regular, Payi, Z. Moran, Zeni Moran. Ang kapatid ko, nakaupo ako sa dilim at tinitingnan ang numero. 220,000 pesos, bawat buwan.
kay Zenny. Ito ang unang numero na hindi nakakasundo. Dapat ay tumigil ako rito. Ang normal na tao ay isasara ang app, uwi, matutulog at ayos sa umaga. Tulad ng taong naniniwala sa boundaries at self-preservation, hindi nakaupo mag-isa sa parking lot ng 9:03 gabing Miyerkules nakatitik sa telepono. Pero hindi ako normal na tao. Ako ay forensic accountant. At ang mga forensic accountant ay hindi tumitigil sa unang anomaly. Tumitigil sila kapag na-account na ang bawat huling numero. Nag-scroll ako hanggang buwan 32. 3 gabi. Iyon ang kinailangan para gibayin ang 17 taon ng bulag na pananampalataya. Gabi 1, inilagay ko sa mapa ang mga InstaPay transfers, 220,000 pesos. Parehong araw kada buwan, parehong paye, Zed Moran, Zenny, ang kapatid ko. Nagsimula ang mga transfer 37 buwan na ang nakalipas na nangangahulugan na mahigit 3 taon na ang pera ko ay dumadaan sa account ng nanay at napupunta kay Zenny nang walang sinuman sa kanila ang nagsabi sa akin at nang walang ginawa akong tingin. Gabi 2, sinundan ko ang cash withdrawals. 80,000 pesos kada buwan sa ATM, laging mula sa machine sa South Metro, malapit sa gym kung saan nagpo-post si Zenny sa social media. Hindi gym ng nanay ko. Hindi lugar ng nanay ko. Nagpatuloy ako at binuksan ang credit card statements. SM Aura. Rustans. Salon sa VGC ng manicure ay 6,000 pesos. Alam ko dahil hindi ako kailanman nakapunta roon. Pero mukhang napunta ang karko. Gabi 3, matematika. Nakaupo ako sa mesa sa kusina. Si Nen ay nasa speakerphone dahil tumigil na siyang makunwaring hindi ito ang kanyang investigasyon. Ganun siya. Kapag pumasok ang problema sa radar niya, nagiging kanya na ito. Ito ang kanyang pinakamagandang katangian o nakakapagod, depende sa araw. Basahin mo sa akin ang summary, sabi niya. Buwan-buwang paglilipat kay Zenny. Direct transfers. 220,000. Buwan-buwang cash withdrawal malapit sa gym at apartment niya. 80,000. Buwan-buwang paggastos sa credit card ng nanay na tumutugma sa lifestyle at lokasyon ni Zenny. Humigit kumulang 180,000. Kabuwan kada buwan na nailipat. Humigit kumulang 480,000 pesos. Mula sa 850,000. Kaya mas mababa sa kalahati ang pera mo ang talagang napunta sa mga bayarin ng nanay. Totu, tumahimik si Nen. Narinig ko siyang kinakatok ang ballpen sa isang bagay. Ginagawa niya iyon kapag nagpapasya kung sasabihin ang maingat na bagay o ang totu. Hindi lang kinuhang nanay mo ang pera mo, Lourdes. Nagtayo siyang pipeline. Ikaw sa isang dulo, si Zenny sa kabila, at ang nanay mo sa gitna. Hawa ang gripo. Hindi ako nakipagtalo. Walang puwang ang mga numero para sa argumento. Ano ang ginagawa ni Zenny? Tanong ni Nen. Freelance event organizer siya? At ang negosyo? Nag-organisa siya ng farewell party para sa kapitbahay nung nakarang tagsibol. Bago niyan, naglunsad ng subscription box company. Subscription box ng ano? Candles muna, tapos crystals, tapos may tinatawag na curated snack experience. Kahon ng chips. Artisanal chips. May pagkakaiba raw. Lourdes, ang kumpanya ng candles ay tumagal ng 4 na buwan. Crystals 2. Ang box ng chips ay technically pa rin niya, pero ang huling post niya tungkol dito ay nung Nobyembre, at larawan iyon ng kanyang sarili na kumakain ng produkto. Huminga ng malalim si Nen na nagpapahiwatig ng partikular na profesional na pagod. Kaya ang taunang kita ni Zenny 150,000 sa magandang taon. At ang upa niya 220,000 kada buwan. Binabayaran ng nanay. Sa pera mo.
Alam ba ni Zenny kung saan galing ang pera? Iyon ang tanong na iniwasan ko. Dahil ang sagot ay magpapasya kung ang kapatid ko ay kasabwat o pasahero lang. At hindi pa ako handa malaman ang katotohanan. Hindi ko alam, sabi ko, sinabing nanay na may savings siya. Ang nanay mo ay may pensyon at ang natitira pagkatapos ng paglilipat ng mabayad mo. Walang savings siya, may accounting siya. Naktitingin ako sa social media ni Zenny habang nagsasalita si Nen. Narito ito, 2 linggo na ang nakalipas. Boracay, puti na buhangin, asul na dagat. Cocktail na malamang ay 2,000 pesos. Caption: Reset. Number blessed. Number living my best life. Number grateful. Grateful. Natigil ang salitang iyon sa lalamunan ko tulad ng tinik ng isda. Sinundan ko ang biyahe. Tiket sa eroplano. Binili sa credit card nanay-nanay. Hotel. 4 na gabi sa Shangri-La. 0 Mga restaurant, spa, shopping, dagdag na 380,000 pataas. Kabuuan, humigit kumulang 480,000 para sa 4 na araw sa Boracay. Eksaktong ang halagang naililipat mula sa account ko kada buwan. Ang bakasyon ng kapatid ko ay nakakahalaga ng eksaktong kasing daming ang binabayaran ko sa aking hindi nakikitang trabaho sa loob ng 30 araw. 1 buwan ng buhay ko na convert sa 4 na araw ng buhay niya. Lourdes. Nandito ako. Ano ang plano mo? Isinara ko ang laptop. Sa spreadsheet ay mayroon ng 40, 7 column, 37 buwan ng data. Bawat piso ay na account. Bawat transfer ay nasundan, bawat kasinungalingan ay may row number. Ang ginagawa ko lagi, sabi ko, sundan ang pera. Nasundan na ang pera. Nasa table mo na ngayon, kaya susundan ko ito hanggang sa dulo. Lahat ng 17 taon. Bawat buwan, bawat piso. Abutin ka pang 1 linggo. 17 taon akong nagbayad nen. Kaya ko pang gastusin ang 1 linggo pa para magbasa. Hindi siya nakipagtalo. Kilala niya ang boses na iyon. Ang hindi nakikipagnegosasyon, hindi nakaalinlangan, hindi humihingi ng pahintulot. Tinatawag niya itong aking auditor voice. Binuksan ko ulit ang laptop. Nag-scroll pabalik. Buwan numero 1. Taginit ng mag. 19 ako. Sahig ng unang apartment ko. Pag-set up ng auto-debit dahil sinabing nanay na kailangan niya ng tulong. Nakapagbayad ka na ba ngang isang bagay sa buong pagtanda mo at hindi kailanman tinanong kung saan talaga napupunta ang pera? Hindi dahil walang pakialam ka, kundi dahil masyado kang may pakialam. Dahil ang magtanong ay nangangahulugan ng makakita, at ang makakita ay nangangahulugan ng pumili, at ang pumili ay nangangahulugan ng mawalan ng tanging tao na dapat ay mahal ka ng walang kondisyon. Ngayon ay mayroon na akong mga numero, lahat hanggang sa huli. Ang wala sa akin ay ang tapang na maramdaman kung ano ang ibig sabihin nila. Iyon ang susunod na hakbang at halos sirain ako nito. 6 na gabi pa ang ginugol sa pagtatapos ng table. 17 taon. 204 buwan. Bawat bayad, bawat transfer, bawat row ay nasundan, naikategorya at na-color code. Dahil iyon ang ginagawa ko kapag hindi ko kayang harapin ang isang bagay ng emosyonal. Inoorganisa ko ito. Nang matapos ko, Sabado ng umaga, in-print ko ang lahat. 47 column. 6 na pahina. Landscape orientation dahil hindi kasya sa portrait ang buong pinsala. Inilatag ko ang mga pahina sa sahig ng apartment isa-isa sa chronological order at umupo sa gitna, naka-cross legs, tulad ng isang babay sa gitna ng nga labi ng kung ano ang itinayo
Niya gamit ang sariling makamay at sinunong ng ibang posporo. Nagsimula ang paglilipat kay Zenny 37 buwan na ang nakalipas pero mas matanda ang scam. Bago si Zenny ay may ibang leaks. Regular na bayad sa furniture store na hindi naman kailangan ng nanay. Cash withdrawals na tumatas tuwing Disyembre, Agosto, Mayo. Napupunta ang sa mga direksyon na hindi ko kailanman pinagdudahan dahil ang pagdududa ay nangangahulugan ng pagtingin at ang pagtingin ay nangangahulugan ng pagpili at ginugol ko ang 17 taon sa takot sa pagpiling iyon. Nakaupo ako ron at ginawa ang hindi ko ginawa mula nung gabing kanselahin ko ang auto-debit. Pinayagan ko ang numero na maging alaala. 23 anyos. Ang mga kaibigan ko sa universidad ay nagpaplanong biyahe sa Palawan. 5 araw, rental car, 10 sa baybayin, gastos bawat tao, 40,000 pesos. Sinabi ko na hindi ko kaya. Kaya ko naman. Pero 40,000 ay 40,000 na mas mababa sa account kung saan umalis kada buwan ang 850,000. At natutunan ko na ang leakage ang unang nauna at ang buhay ko ay pangalawa. Umalis ang mga kaibigan nang wala ko. Hanggang ngayon ay naalala pa nila ang biyaheng iyon. Ako hindi. 27 anyos. Si Marco. 4 na taon kaming makasama. Mabait at mapagpasensya siya. Tuwing umaga ay naghahanda siyang kape ng hindi hinihintay na humingi maliit na bagay kung lagi mo nang nararanasan. Kung hindi iyon na ang lahat. Nagiwalay kami noong linggo ng Oktubre. Umupo siya sa gilid na kama at sinabi, "Lur, mahal kita pero lahat ay ibinibigay mo sa nanay mo at wala nang natitira. Hindi para sa akin, kahit para sayo." Sinabi ko na hindi niya naiintindihan. Sinabi niya na naiintindihan niya ng lubusan. Tama siya. Tama ako. Pareho kaming tama sa iba't ibang bagay. At iyon ang uring hiwalayan na hindi mo malalampasan dahil walang may kasalanan. 31 anyos. Credit specialist sa bangko. Pumunta ako sa branch sa ibang lugar, malayo sa bahay, para walang tsansang makitang kakilala na humihingi akong kung ano ang dapat kong kayang bayaran 10 beses na. Tiningnan ng inspector ang file ko. Maganda ang credit history. Solid na kita. Tininggalan niya ako at sinabi, "Unusually high ang debt to income ratio mo para sa isang taong nasa category mo. Maaari mo bang ipaliwanag ang regular na outflows?" Ngumiti ako at sinabi na may family obligations ako. Tumango siya. Hindi niya tinanong kung ano eksakto. Hindi ko rin nilinaw. Ang application para sa mortgage ay nanatili sa glove compartment ng 3 linggo bago ko ito pinunit. 3 alala. 3 sandali. Kung saan mari akong tumihil, magtanong, tumingin. 3 sandali kung saan ang pinto palabas ay nasa harap ko. At lumampas ako dahil ang pumasok ay nangangahulugan ng pag-amin na ang nanay ko ay hindi ang taong kailangan ko. At iyon ang numrong hindi ako handa. Nakaupo ako sa sahig kasama ang table at inisip ang tatay. Hindi ang bersyon na ikinuwento ng nanay. Hindi ang taong umalis nag-iwan pumili sa sarili, kundi ang taong talagang kilala ko ang nakaupo sa booth tuwing ikatlong Sabado at nagturo sa akin na basahin ang katotohanan sa mga hanay ng numero. 17 anyos ako, pa rin sa Sampaguita, kahit 2 beses nang nagpalit ng mayari ang kafe, at ang display case ng pastry ay pinalitan ng modernong counter na hindi kailanman puno. Kami ng tatay ay nag-fill up ng form para magbukas ng savings account sa mesa sa pagitan ng kanyang kape at ng chocolate shake ko. Gamit ang ballpen na hiram sa waitress dahil wala kaming dala. Sa form ay kailangan ng tin. Mali ang isinulat niya. Binura. Mali ulit. Lure. Ano ang tin ko? Binikas ko. Tinitigan niya ako. Paano mo nalaman ang tin ko ng buong buo? Iniwan mo ang tax return sa mesa nung nakaraang taon. Binasa ko.
Matagal siyang tumahimik, tulad ng pagtahimik niya kapag may nadarama siyang masyadong malaki para sa maliit na booth. At pagkatapos ay sinabi, "Mas magaling ka na sa akin dito." Tiningnan niya pababa sa pancakes na ini-order niya pero halos hindi ginagala. Lagi niyang ini-order ang pancakes, hindi niya kailanman naubos. Sa tingin ko, ini-order niya dahil iyon ang niluluto niya sa akin tuwing Sabado bago siya umalis. At ang kainin ito sa cafe ay ang tanging paraan para mapalapit sa kusinang iyon nang hindi bumabalik. "Tinuruan kita nga numero," sabi niya. Ang tapang sayo na iyon. Tumahimik siya sandali. Baka dalawa. Pagkatapos ay itinulak ang plato sa akin. "Kakainin mo ba ang natitira?" Kinain ko. Ininom niya ang kape. Hindi na kami nag-usap tungkol sa tapang. Ganun kami. Gumagana kami sa mga numero, almusal, at sa pagdating buwan-buwan ng walang pangangailangan ng paliwanag bakit. Ang alaala na iyon ay humabol sa akin sa sahig ng apartment sa ikalawang oras ng madaling araw na napapalibutan ng 6 na pahina ng ebidensya at binuksan nito ang isang bagay sa loob ko. Umiyak ako. Hindi tulad sa pelikula. Hindi tinatakpan ang mukha at hindi maganda ang pag-iyak. Umiyak ako tulad ng umiyak ang isang babae na 17 taon na nagtataglay ng numero sa dibdib at sa wakas ay pinakawalan ito. Hindi maganda. Matagal. Ang ganitong pag-iyak ay nagdudulot ng sakit sa tadyang pagkatapos, parang may gumalaw na isang bagay na fundamental. Hindi ako umiyak dahil ninakaw akong nanay. Hindi dahil nabubuhay ang kapatid ko sa pera na kinita ko. Umiyak ako dahil alam ko sa ilalim nga autodebit, buwan-buwang tseke at katahimikan, lagi kong alam at pinili kong huwag tingnan. Isang forensic accountant na nakasunod sa 1.5 bilyong pesos sa pamamagitan ng dummy companies ay hindi mapilitang buksan ang statement ng sariling nanay dahil ang audit na kinatatakutan niya ay hindi tungkol sa pera, tungkol ito sa sagot. Sinabi sa aking ng tatay minsan sa booth na iyon kasama ang kape, kasama ang hiram na ballpen, laging alamin kung saan napupunta ang pera mo. At nilabak ko ang panuntunang iyon kada buwan sa loob ng 17 taon. Hindi dahil walang ingat ako, kundi dahil tapat ako. At ang katapatan kapag masyadong matagal na umaagos sa isang direksyon ay nagsisimulang magmukhang iba. Nakaupo ako sa sahig hanggang sa tumigil ang pag-iyak. Pagkatapos ay tumayo, nagilamos. Tinipon ang 6 na pahina. Inayos ang magilid. Inilagay sa folder. Nilagdaan ng itim na marker. Financial audit ng household ni Valdez. Buwan 1 hanggang 204. Bumalik ang forensic accountant. At may kaso siyang kailangang isara. 3 araw pagkatapos, nag-text ang nanay. Sa all caps, ang salitang ugali. At imbitasyon sa hapunan na hindi talaga imbitasyon. Ang nanay ko ay hindi kailanman pasibo. Hindi siya nahihintay na mangyari ang mga bagay sa kanya. Siya mismo ang nangyayari sa mga bagay. Kaya nang lumipas ang 14 na araw, at hindi nakapasok ang mortgage, at nanatiling hindi nabayaran ang kuryente, at nagpadala ang insurance company ngang liham na hindi niya naintindihan, hindi siya tahimik na nakaupo sa kusina at nag-isip kung ano ang nangyari. Kinuha niya ang telepono at pumunta sa digmaan. Alam ko ito dahil nagsimula ang makatawag noong Miyerkules. Ang una ay mula kay Tita Regina, ang panganay na kapatid ng nanay na nakatira sa Cavite at sa buong buhay ko ay hindi kailanman nagtanong kung kumusta ako nang hindi nakdakdak ng kahilingan. "Lourdes, tumawag sa akin ang nanay mo na umiyak. Sabi niya, pinutol mo siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa inyo, pagkatapos na siya lang ang nakpalaki sa inyo, inisip ko lang na dapat mong malaman kung gaano mo siya nasaktan. Inilayo ko ang telepono sa tainga at tinitigan ito tulad ng pagtitig sa traffic ticket. Walang galit,
May tahimik na pag-unawa na may isang taong nakpasya na may utang ka sa kanya at may buong sistema para singilin iyon. Salamat sa tawag, Tita Regina, sabi ko. Siya lang ang nakpalaki sa inyo, Lourdes. Pinahahalagahan ko na ibinahagi niyo iyon. Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig, pero hindi ako sumasang-ayon sa inyo. Iba-iba iyon. Binaba niya ang telepono. Tumawag si Tito Roberto pagkatapos ng 40 minuto. Parehong script, ibang boses. Pagkatapos ay ang kapitbahay ng Nay, si Tita Lita, na kausap ko ng eksaktong 2 beses sa buhay. Isang beses sa barbeke at isang beses nang kailangan niyang ilipat ang bookshelf. Pagkatapos ay isang babae na nagngangalang Joanna. Nanalaman ko mamaya na mula sa book club ng nanay, hindi ko alam na may book club siya, na nagsasabi kung gaano kaunti ang bahagi ko sa buhay niya kumpara sa daming ang bayarin na dapat kong bayaran. 4 na tawag sa isang araw. Bawat isa ay nagdadala ng parehong mensahe sa iba't ibang packaging. Ang nanay mo ay nagpakasakit ng lahat. Ang nanay mo ay nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Ang nanay mo ay nararapat sa mas mabuti. Hindi direktang tumawag sa akin ang nanay. Hindi niya kailangan. Naktayo siyang koro at ang koro ay kumakanta ang kanyang bersyon kanta. At bawat boses ay nagsasabi ngang parehong bagay dahil binigyan sila ngang parehong script. Hindi niya ako pinalaki ng mag-isa, pero walang nakakaalam nito sa koro na iyon. Nakaupo ako sa mesa sa opisina at pinayagan ang voice messages na magipon. Si Nen ay nanonood mula sa kabilang dulong ng opisina. Ang reading glasses niya ay nasa dulong ng ilong. Ang expression ay ang ginagamit niya kapag nag-ipon ng data bago magbigay ng hatol. Ilan na? Tanong niya. 4 na tawag. 3 message. Isang text mula kay Joanna. Sino si Joanna? Book club. May book club ang nanay mo? Mukhang o. Ano ang binabasa nila? Talagang hindi ko alam, Nen. Pustahan ako sa may babay sa bukit sa cover. Halos ngumiti ako, halos. Patuloy ang pagdating ng mamensahe. Sa gabi ay tumawag si Zeni. Lumitaw ang pangalan ng kapatid sa screen ng 7:42 ng gabi na hindi karaniwan dahil karaniwang nakikipag-usap si Zeni sa pamamagitan ng stories sa social media at bihirang message na emoji at salitang totu. Ang tunay na tawag ay nangangahulugan na nabasag ang hadlang. Uy, sabi niya, magaan ang boses, tulad ng nangyayari kapag sinusubukan niyang magmukhang walang pakialam sa sitwasyon na talagang hindi. Si Mama kasi parang nagpapanik. Sabi niya tumigil ka raw tumulong sa bills or something. Anong nangyayari? Nakinig ako sa boses niya. Sa ritmo, sa mga lugar kung saan tumataas, kung saan bumababa. Ganon ako. Nakinig ako sa musika sa ilalim nga salita dahil ang masalita sa pamilya ko ay laging hindi mapagkakatiwalaan, pero ang musika ay hindi kailanman nagsisinungaling. Hindi tumawag si Zeni dahil nag-aalala siya para sa nanay. Tumawag siya dahil sa buwang ito ay hindi dumating ang bayad para sa upa niya. Ang InstaPay transfer na 220,000 ay hindi pumasok. At ang buffer sa pagitan ni Zeni Moran at ang financial reality ay eksaktong lapat ng isang buwan-buwang transfer na hindi niya kailanman pinagdudahan mula sa source na hindi niya kailanman kinumpirma. At gayon ay nahuhuli ang transfer. Tahimik ang source. At nararamdaman ni Zeni na nawawala ang sahig sa ilalim ng kanyang maayos na buhay. Tanungin mo si Mama kung saan galing ang pera 220,000 kada buwan para sa upa mo. Tanungin mo siya tungkol sa 80,000 cash malapit sa gym mo. Tanungin mo siya tungkol sa paggasto sa SM Aura, sa Boracay trip, sa Candle at Crystal Business. Tanungin mo siya kung saan galing lahat iyon. Katahimikan. Napakatagal na narinig ko ang tunog ng refrigerator sa apartment niya, ang apartment na binabayaran ko. Ang refrigerator na nag-imbak ngang pagkain na binili sa pera ko. Katahimikan sa buhay na sponsor ko
nang hindi man lang nakakatanggap ng text sa karawan. Lourdes, hindi ko gets ang sinasabi mo, kaya tanungin mo si Mama. Ipapaliwanag niya, o hindi. Sa alinmang kaso, makakakuha kang sagot. Binaba ko ang telepono. Inilagay ko ang telepono sa counter na nakaharap pababa. Tumayo sandali. Nakatapat ang mga palat sa granite, humihinga. Pagkatapos ay binuksan ang laptop at nagsimulang maghanda para sa huling yugto. Handang-handa na ang table. 6 na gabi ang ginugol ko sa pagpapahusay nito tulad ng paghahanda ko nga report para sa korte. Dahil sa mundo ko, ang table ay hindi lang dokumento. Ito ay argumento. Bawat column header ay pahayag. Bawat cell ay patunay. Bawat formula ay lohika. At kapag malinis ang lohika, ang argumento ay nagsasalita para sa sarili. In-print ko ito. 6 na pahina. May color coding. Asul ang mga legal na gastusin. Mortgage, kuryente, insurance, minimum sa credit card. Ito ang toto. Ito ang inakala kong binabayaran ko. Pula ang perang nailipat kay Zenny, InstaPay transfers, ATM withdrawals, receipts sa mga tindahan malapit sa apartment ni Zenny, dilaw mga gastusin na hindi ko lubusang nasundan. Mga gastusin na napunta sa kategoryang tinatawag ng tatay ko na miscellaneous, ibig sabihin, umasa ang isang tao na hindi ka magtatanong. Dumating sinan ng gabing iyon na may dala na pagkain mula sa restaurant at isang boteng alak na tahimik na inilagay sa counter. Tiningnan niya ang 6 na pahina na nakalatag sa mesa sa kusina, ang color coding, ang folder. Talagang dadalhin mo ang tablet sa Sunday dinner, sabi niya. Ganun ako magdebate. Karamihan ng tao ay nagdadala na alak. Itinuro niya ang bote. Ang alak ay hindi nagpapatunay ng fraud. Hindi, sabi ni Nen, kinuha ang pangatlong pahina at itinagilid ito tulad ng pagbabasa niya ng testimonya ng witness, pero nakakatulong ito para makaligtas sa usapan pagkatapos. Nanatili siya hanggang 10 gabi. Kumain kami, at nagtanong siya ngang isang tanong sa bawat pahina ang table. Hindi dahil nagdududa siya sa trabaho ko, kundi dahil ganun ang ginagawa ng magagaling na auditor. Ginagawa nila ang stress test. Hinahanap ang numerong hindi makakayanan. Wala siyang natakpuan. Matatag ang mga numero. Sa pintuan ay tumigil siya. Lourdes. Ano? Ano ang gagawin mo kung umiyak siya? Tiningnan ko siya. Ang nanay ko ay hindi umiyak. Ang nanay ko ay nagpe-perform ng pag-iyak. Iba-iba iyon. At kung umiyak si Zenny, natigil ang tanong na iyon sa dibdib ko tulad ng bato. Dahil kung umiyak si Zenny, toto ang maluha. Hindi nagpe-play si Zenny. Hindi kailanman hiniling kay Zenny na magbuhat ng sapat na mabigat para kailanganin ang pagpa-play. Hayaan ko siyang umiyak. Sabi ko, at hindi ko babayaran ang bill. Umalis si Nen. Ikinandado ko ang pinto. Hinugasan ang mga container ng pagkain. Pinatuyo, itinupi, inayos. Inilagay ang table sa folder. Ang folder sa bag. Linggo. 6 na oras ng gabi. Nakahanda ang mesa. Nakahanda ang audience. At ang nanay ay maghihintay sa tanging script na kailanman niyang isinulat. Ang kung saan siya ang nanatili. Umalis ang tatay at utang ko sa kanya ang lahat dahil sa pagkakaiba. May dala akong ibang script. 6 na pahina. 4 da chef de column. 7 na taon. At isang tanong na hindi kailanman pinayagan na itanong. Ano ang dadalhin mo sa hapunang iyon? Kapatawaran o mga patunay? Huling beses na ikinuwento ko sa tatay ang tungkol sa pera noong Sabado ngang Nobyembre, 7 taon na ang nakalipas. 29 anyos ako, 57 anyos siya, at kakaroon lang niya nga paglipat sa Tagaytay. Ilang oras mula sa Maynila dahil lumalala na ang mga tuhod niya at ang Tagaytay
ay ang uringang lugar kung saan ang retired electrician ay maaring mag-ayos ng mga bagay para sa mga kapitbahay kapalit ng usapan at ang lahat ng talagang gusto niya kailanman. Bagong cafe, hindi sampaguita. Ang lugar na tinatawag na sa kanto sa isang side street malapit sa Lake, na may wooden panels sa dingding at waitress na tinatawag ang lahat na anak, at ang tatay ay nakaupo na sa pinakahuling booth. Lagi niyang natatakpuan ang pinakahuling booth. Sa tingin ko, maari siyang pumasok sa anumang restaurant sa bansa at sa loob ng 10 segundo ay malalaman niya ang mesa na pinakamalayo sa pinto, pinakamalapit sa kusina, na may malinaw na tanaw sa bawat papasok, hindi dahil paranoid siya, kundi dahil siya ay taong gumugol ng 20 taon bilang lihim ng isang tao. At ang mga lihim ay pinaka-comfortable sa likod ng bulwagan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga auto-debit. Lahat. Mga halaga, mga bill, mga taon. Ikinuwento ko ang tungkol sa credit inspector at sa pinunit na mortgage application. Ikinuwento ko si Marco na umalis. Inilatag ko ang lahat, tulad ng paglalagay ko en audit rosaro, dahil iyon ang tanging karaniwang wika na hindi nangangailangan na bigkasin ang salitang pag-ibig. Nakinig siya. Hindi nakialam. Isang beses ay kinuha ang tasa. Inilagay. Hindi uminom. Kinuha ulit. Nang matapos ako, tiningnan niya ang bintana. Ang lawa sa panahong iyon ay kulay abo-berde at mabagal, at tiningnan niya ito tulad ng pagtingin sa mga bagay na hindi maayos. Makano? Tanong niya. Sinabi ko ang buwan-buwang halaga. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay sinabi, alam mo ba kung makano ang singil ko para sa buong rewiring ng kusina? Hindi. Humigit kumulang 100,000. 3 linggo. 21 araw na pahilang kabel, paggawang groove sa dingding, pagmarkang panel, mahirap na trabaho, magandang trabaho. Tumahimik siya. Ikaw ay nagbabayad ng 8 beses pa kada buwan para sa wala, at walang sinuman ang nagsabing ng salamat. Alam ko, sigurado ka ba? Ang tanong na iyon ay hindi tulad ng inaasahan ko, hindi matalas, pagod. Parang matagal na niyang hinihintay na dumating ako sa numerong kanyang kinalkula maraming taon na ang nakalipas at kasama niyang nabuhay. Mag-isa, sa likod na booth, walang kakayahan na magsalita. Dahil ang pagsasalita ay nangangahulugan ng pagdidikta sa akin kung ano ang gagawin. At ang tatay ko ay kahit ano pero hindi ang taong magutos sa anak kung paano mabuhay. Binibigyan niya itong maatul at naniniwala siyang magagamit ko ang maito. Kapag handa ka ng tumigil, sabi niya, tutigil ka. Hindi ko sasabihin sa'yo kung kailan. Hindi na iyon ang trabaho ko. Ano naman ang trabaho mo? Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay kinuha ang kape. Gumawang isang mabagal na higop. Inilagay ang tasa gamit ang 2 kamay. Ganun inilalagay ang isang bagay kapag gusto mong manatili ito ng eksakto sa kinalalagyan nito. 3 Sabado ng bawat buwan. Iyon ang trabaho ko. Hindi ako umiyak. Siya rin hindi. Nag-order kaming pagkain. 7 taong pagkatapos sa gabi bago ang Sunday dinner. Nakaupo ako sa kotse sa parking lot, nag-village ko at hindi makapasok sa loob. Naka-off ang makina. Ang folder ay nasa passenger seat. 6 na pahina, 47 column, 204 buwan. Lahat ng kailangan ko at hindi ako makagalaw. Dahil sa dibdib ay may nanirahan na isang bagay na mas mabigat kaysa sa mga numero at mas malamig kaysa sa data. May pangalan ang damdaming iyon na ayaw kong bikasin ng malakas. Natakot akong maging katulad ng tatay ko. Hindi ang taong kilala ko. Hindi ang taong nasa booth. Natakot akong maging ang bersyon ang tatay na ginawang nanay. Ang bersyon na umiral sa mga kwento niya. Ang bersyong sinasabi niya kay Tita Regina, kay Tito Roberto, kay Joanna mula sa book club at sa bawat tao sa orbit niya sa loob ng 27 taon.
ang umalis, ang nagiwan, ang pumili sa sarili imbes na pamilya. Kung papasok ako bukas sa dining room na may table at katotohanan magiging ang bersyong iyon ako, hindi sa katunayan pero sa tanging realidad na may saysay para sa mga tao sa mesa. Dahil ang nanay ko ay dekada ng nagtatayong realidad kung saan ang pag-alis ay kasalanan at ang katapatan ay virtud at ang sinumang humamon sa equation na iyon ay guilty sa kahulugan. Sasabihin iyon ni Zenny. Alam ko na sasabihin niya dahil iyon ang tanging sandata na mayroon siya. Katulad mo talaga ni Papa, 4 na salita. At bahagi sa akin ang bahaging nagbayad ng magabil sa loob ng 17 taon para hindi marinig ang mga salitang iyon ay maniniwala. Kinuha ko ang telepono, nag-text kay Nen, paano kung mali ako? 3 tuldok. Pagkatapos, natagpuan mo ang milyon-milyong pesos na nailipat sa loob 37 buwan. Sinuri mo ang bawat halaga. Hindi nagsisinungaling ang table. Hindi ka mali. Natatakot ka. Iba-iba iyon. Binasa ko ito ng 3 beses. Inilagay ang telepono. Tama siya. Ang takot at ang pagkakamali ay makatulad sa loop. Parehong nagpapabagal. Parehong nagpapaduda sa alam mo. Pero ang pagkakamali ay nangangahulugan na hindi nakakasundo ang manumero. Ang takot ay nangangahulugan na nakakasundo sila. At ikinalulungkot mo iyon, nakakasundo ang manumero ko. Bawat isa, pumasok ako sa bahay. Natulog. Hindi masyadong mabuti, pero natulog iyon na ang inaasahan ko. Noong linggo ngang umaga ay maga akong gumising. 6:15, naglutong kape, tumayo sa harap ng bintana. Ginagawa ngang Maynila ang ginagawa nito sa unang bahagi ng taksibol. Ang langit ay hindi makapagpasya sa pagitan ng abo at maputlang asul at tumigil sa pareho. Ang nga puno ay nagsisimula pa lamang makaruan ng mausbong at ang lahat ay parang nakahinto sa paghihintayng resolusyon upang magsimula. Nagbihis ako. Walang espesyal. Itim na pantalon, gray na blouse, flat shoes. Hindi ako nagbihis para sa digmaan. Nagbihis ako para sa trabaho dahil iyon talaga ito. Report. Presentation ng resulta. 6 na pahinang argumento na magsasalita para sa sarili kong mananatili akong sapat na kalmado para payagan ito. Kinuha ko ang folder. Sinuri ang mapahina. Lahat ng 6. Sunod-sunod. Asul, pula, dilaw, legal, nailipat, hindi na account. Color system na hindi tinuruan sa akin ng tatay, pero maunawaan niya dahil parehong lohika ang ginamit niya sa pagmarka ng electrical panel. Asul para sa buhay, pula para sa panganib, dilaw para sa hindi alam. Sumakay ako sa kotse, lumabas sa village, lumiko sa Coastal Road, dumaan sa lugar kung saan dati ay Sampaguita Cafe, bago ito naging sushi bar, bago ang sushi bar ay naging co-working space, bago isara ang co-working, nawala ang cafe, pero nanatili ang aral. Kasama ito sa passenger seat, sa tabi ng folder na nagsasalita sa boses ng tatay, simple at malinaw. Kapag may nagsulat ng miscellaneous, umaasa siyang hindi ka magtatanong. Natapos ko ang hindi magtanong. Nakaon ang ilaw sa veranda ng nanay nang dumating ako sa driveway ng 5:53 ng hapon. Bukas ang front door. Naririnig ko ang boses niya sa loop malakas na. Tiwala na. Nagpa-perform na sa harap ng audience na. Kanyang tinipon, kinuha ko ang folder, isinara ang pinto ng kotse, umayat sa hagdan, at sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon ay wala akong dala na checkbook. Nakahanda ang mesa para sa 6. Nanay, Zenny, Tita Regina, Tito Roberto. Ako at isang bakanteng upuan na sa tingin ko ay para sa drama. Mga napkin, nilagang baboy sa gitna ng mesa na amoy rosemary at acting dahil hindi kailanman nagluluto nilaga ang nanay kung wala siyang 3 witness. Nakatayo siya sa ulo ng mesa nang pumasok ako.
Nakatayo, magakamay sa tagiliran, bahagyang nakaangat ang baba postura ng babae na nag-rehearse ng opening speech at naghihintay na tumahimik ang audience. Si Tita Regina ay nakaupo pinakamalapit sa kusina, nakahawak ng mahigpit sa baso ng white wine tulad ng lifebuoy. Si Tito Roberto ay nakaupo sa tapat niya, nakatiklop ang magakamay at nakatitig sa tablecloth tulad ng pagtitig ng magalalaking alam na sila ay malapit ng maging sentro ng isang bagay na hindi maayos sa tools. Si Zenny ay nasa dulong mesa. Ang telepono ay nakaharap pababa nangangahulugan na sinusubukan niyang maging present, nangangahulugan na kinakabahan siya. Lourdes, sabing nanay. Hindi hello. Hindi salamat sa pagpunta. Ang pangalan ko lang. Na binikas tulad ng court summons. Ma, umupo ako. Inilagay ang bag sa sahig sa tabi ng upuan. Hindi ko binuksan. Hindi pa. Nagsimula ang nanay. Natutuwa ako na nandito tayong lahat dahil sa tingin ko ay mahalagang pag-usapan ng pamilya ang nangyari. Ako ang nakpalaki sa inyong magkapatid ng mag-isa. Tiningnan niya si Regina, tumango ito. Nagtrabaho ako. Nagpakasakit akong lahat. Ibinigay ko ang lahat, mayroon ako para magkaroon kayong bubong, pagkain at buhay. At ngayon, mukhang nagpasya ang isa sa aking mga anak na hindi na ako karapat-dapat sa tulong. Gumawa siyang pause, hindi para huminga, para sa epekto. Ginagawa nga nanay ko ang pause tulad ng pag-angat ng baton ng conductor. Naghihintay siyang sumunod ang orkestra. Lourdes, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Pero sa pamilyang ito ay hindi nag-iwanan. Hindi tayo katulad ng tatay mo. Narito na, ang pangungusap, ang pinakamatagal niyang inihasa sa loob ng 27 taon. Ang hawak niya sa drawer tulad ng kusinang kutsilyo, handa para sa anumang sitwasyon kung saan kailangan tumama sa buhay. Pinayagan ko ang masalita na manatili sa hangin. Pinayagan ko ang lahat sa mesa na maunawaan ang bigat nito, maramdaman ang timbang, i-adjust ang kanilang simpatya ng naayon. Pagkatapos ay kinuha ko ang folder at inilagay ito sa mesa. Ano yan? Tanong ng nanay. Mga numero. Binuksan ko ang folder. Pahina 1. Hindi ako tumingin sa nanay. Tumingin ako kay Tita Regina dahil si Tita Regina ang tumawag sa akin at sinabing dapat akong mahiya. At si Tita Regina ay nararapat na makita kung ano talaga ang anyong kahihiyan kapag inilatag ito ng punto por punto. Ito ang bank statements ng mga account ng nanay ko sa loob ng 17 taon. May access ako dahil ako ang nag-setup ng auto-debit system 17 taon na ang nakalipas. Itinuro ko ang unang column. Column A ang inflows. Ito ang 850,000 pesos na ipinadala ko kada buwan. Mortgage, kuryente, insurance, credit card. Lourdes, hindi ito ang oras. Nawala ang boses ni Tita Regina nang makita niya ang unang pahina. Ngayon na ang tamang oras. Binaliktad ko sa pahina 2. Column B ang outflows, kung saan napunta ang pera pagkatapos pumasok sa account ng nanay, at dito nag-iba ang mga numero. Naging tahimik ang silid, hindi ang magalang na tahimik ng hapunan, kundi ang tense na tahimik na interrogasyon, kung saan ang bawat isa ay nararamdaman na ang susunod na pangungusap ay makakahalaga sa isang tao. 220,000 pesos. Instapay transfer, bawat buwan, Paye, Z Moran. Tiningnan ko si Zenny. Iyan ang upa mo, Zenny. Bumuka ang bibig ni Zenny. Isinara. Bumuka ulit. Sinabi ni Mama na may savings siya. Wala siyang savings, may auto-debit ko at pensyon niya. Iyon lang. Binaliktad ko ang pahina sa numero 3. 80,000 pesos kada buwan na cash withdrawal sa ATM sa South Metro. Malapit sa gym mo at apartment mo. Hindi malapit sa bahay ni Mama. Dagdag pa ang humigit kumulang 180,000 pesos na buwan-buwang paggastos sa credit card ng nanay sa SM Aura, Rustans,
Mga restaurant at tindahan na tumutugma sa mga post mo sa social media. Gumawa akong pause. Kabilang ang biyahe sa Boracay 2 linggo na ang nakalipas 4 na araw. 480,000 mga ticket, hotel, restaurant at spa treatments. Naging maputi ang mukha ni Zenny, hindi maputi dahil sa hiya. Maputi tulad ng taong nakikita ang sahig na kanyang tinatayuan ay natutunaw tila sa tila at naunawaan na sa ibaba ay walang lalim. Hindi ko alam, sabi niya. Maliit ang boses. Kolum kung saan galing ang pera. Sabi ko, iyan ako. Kolumbe kung saan napunta. Iyan ikaw. Mula sa 850,000 pesos na ipinadala ko kada buwan, humigit kumulang 480,000 halos kalahati ay nailipat para pondohan ang buhay mo. Ang upa mo, ang gym mo, ang damit mo, ang mga biyahe mo, ang mga subscription box business mo na kabuang tumagal ng 8 buwan. Tinampal ng nay ang mesa gamit ang palad. Hindi masyadong malakas para tumunok ang maplato, pero sapat para ipaalala sa lahat na siya pa rin ang pinuno. Lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito. Hindi, sabi ko. Hindi ko itinaas ang boses. Ibaba ko ito ganun ako sa mga interogasyon kapag kailangan kong mapalapit ang audience. Lahat ng binayaran ko para sa pamilyang ito. At ikaw inilipat mo ito. Naktayo kang pipeline ma. Ako sa isang dulo, si Zenny sa kabila, at ikaw sa gitna. Nagpapasya kung saan pupunta ang pera ko nang walang alam at pahintulot ko. Ikaw mismo ang nag-alok, sigaw nanay. Nag-alok kang tulong, ikaw mismo ang nag-set up ng mabayad. Nagalok ako na bayaran ang mortgage mo at ang mabil mo. Hindi ako nagalok na i-sponsor ang lifestyle ng kapatid ko sa pamamagitan ng account mo. Iba-iba iyon. Walang pagkakaiba. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling sa pamilya tungkol sa kung saan napupunta ang pera. Tiningnan ng nanay si Regina. Tinitigan ni Regina ang tablecloth. Tiningnan ng nanay si Roberto. Hindi gumalaw si Roberto mula nang umupo ako. Tahimik ang korong nanay ko. Ang script na isinulat niya para sa kanila ay walang eksanang may table na may mga numero na nakakolor code sa 3 kulay kasama ang nga resibo. Inabot niya ang huling sandata, ang laging hinahawakan kapag nabigo ang iba, ang pinakintap niya sa lobang 27 taon, ang hindi kailanman nabigo sa kanyang pabor. Umalis ang tatay mo, sabi niya. Bahagyang nangingini ang boses sa salitang tatay. Hindi ko masabi kung totoo ang nanginginig o ginawa. Pagkatapos ng 27 taon na pag-arte, hindi na ako sigurado kung alam niya pa ang pagkakaiba. Umalis ang tatay mo, Lourdes. Ako ang nanatili. Ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. At ganito ang pakbabayat mo sa akin. Umiyak na gayon si Zen, tahimik na mag-aaluha. Toto, ang mag-aaluha na nagmumula sa pagkalito, hindi sa manipulasyon. Tiningnan niya ako na may basang mamata at binikas ang 4 na salitang alam kong sasabihin niya. Katulad mo talaga ni Papa, sabi niya, lagi kang umalis. Naging tahimik ang mesa. Inilagay ni Tita Regina ang baso. Sa unang pagkakataon ay binuksan ni Tito Roberto ang mga kamay. Tiningnan ko ang kapatid, pagkatapos ang nanay, pagkatapos si Zenny ulit. Hindi siya umalis sa atin. Sabi ko, nagbago ang mukha ng nanay. Hindi dahan-dahan. Instant. Parang hinubad ang maskara. Pero ang maskara ay ang tanging mukha na alam nila lahat. Umalis siya sa'yo, ma. Hindi sa atin, sa'yo. Nagsasalita ako sa pantay. Kalmadong boses. Auditor voice. Alam ko ito dahil kumakain ako ng almusal kasama ang tatay tuwing buwan sa Lubcam. 27 taon. Booth sa likod, malapit sa display case. Tinuruan niya ako na basahin ang mga statement ng 12 anyos ako.
Tinulungan niya akong magbukas ng unang account sa 17. Nandun siya sa graduation ko sa universidad, Ika. 14 na Hanay, upuan sa tabi ng danan. Ikaw ay nasa ikatlong Hanay. Hindi mo siya nakita. Walang gumagala. Walang humihinga. Hindi niya iniwan ang pamilya. Umalis siya sa hindi kayang sitwasyon at ginugol niya ang 27 taon para malaman ko ang pagkakaiba. Bawat ikatlong Sabado, walang palya. Tinitigan ako ni Zenny, hindi totoo yan. Totoo. At sa tingin ko, sa ilalim, ne lahat, nega sinabi niya sa'yo, alam din ne nanay na totoo yan. Tiningnan ko ang nanay. Nakatayo pa rin siya sa ulong mesa, pero may isang bagay na estruktural na gumalaw. Pareho pa rin ang postura. Nakataas pa rin ang baba, pero ang mamata ay napunta sa malayo, lampas sa mga rehearsed na linya at scripted na pakikiramay, lampas sa 27. Taong kwento na kanyang ikinuwento ng maraming beses na nakalimutan na niya na ito ay katang-isip lang. Hindi ko ipapaliwanag kung bakit siya umalis, ma. Alam mo na kung bakit. Isinara ko ang folder. Tumayo. Itinulak ang upuan. Dahil kahit ngayon, kahit sa sandaling ito, ako ang taong nagtutulak ng upuan pagkatapos. Lourdes, sabi ng nanay, ang panggalan ko lang, walang karugtong, walang script. Sa unang pagkakataon sa alaala ko, binikas ng nanay ang pangalan ko at wala siyang idinagdag. Kinuha ko ang bag, pumunta sa pinto, hindi lumingon, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa mesa na yon ay wala nang natitira na kailangan kong makita. Nakaon pa rin ang ilaw sa veranda nang lumabas ako. Malamig at malinis ang hangin. Ganun ito sa Maynila pagkatapos ng ulan, kapag lumipat ang ulap sa silangan. At ang langit ay bumubukas ng eksaktong sapat para ipaalala sa iyo na ang asul ay buhay pa rin. Sumakay ako sa kotse, inilagay ang folder sa katabing upuan, pinaandar ang makina at umuwi na may bukas na bintana, humihinga ng unang hangin sa loob ng 17 taon na hindi nakakahalaga sa akin ng 850,000 pesos kada buwan. 2 araw pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa mesa sa kusina at gumawang ang huling table. Hindi audit, tapos na ang audit. Ito ay iba. Ito ay summary ng lahat ng 17 taon ng bayad na pinaksama sa isang pahina. Bawat buwan ay na-account, bawat piso ay nasundan. Inayos ko ito tulad ng pagayos ko ng mga dokumento para sa mga kliyente. Malinis na header, pantay na column, ang final total row sa ibaba na bold. Ako ay forensic accountant. Kahit ang aking lungkot ay may footnotes. Ang numero sa ibaba ay hindi sorpresa. Alam ko na ito ilang linggo na. Dala-dala sa dibdib tulad ng bato. Pero nang makita ko ito na bold, sa final row, sa font na hinagamit ko para sa final reports, naramdaman ko ang bigat nito nang hindi ko naramdaman sa mental calculation. 173, 400,000 pesos. Binuksan ko ang email, gumawa ang bagong message, isinulat ang address ng nanay, iniwan ang subject na blanco, walang subject na makakapaglaman ng sasabihin ko. In-attach ang file. Sa body ay 2 pangungusap. Hindi ito bill. Ito ay resibo para malaman mo kung gaano eksakto ang ginastos mo at para kanino. Ipinadala. Isinara ang laptop. Naglutong sa itim, walang asukal. Tumayo sa harap ng bintana at tiningnan kung paano ginagawa ang Maynila ang ginagawa nito tuwing Martes. Mukhang eksaktong kapareho ngang anumang ibang umaga nang nakatayo ako rito, sinusubukang hanapin ang damdaming walang pangalan. Mainit pa rin ang saa. Ininom ko pa rin. May mga ugali na hindi nagbabago kahit binago mo na ang lahat ng iba. Ang masumunod na linggo ay tahimik, ang uri nga tahimik na nangyayari pagkatapos ng sakuna. Hindi mapayapa.
basta walang laman mula sa ingay na dating pumupuno rito. Ang mortgage ng nanay ay overdue na ng 30 araw, pagkatapos 60, pagkatapos 90. Alam ko ito dahil nakpadala sa akin ang bangkong notice. Dahil ang pangalan ko ay nakalista pa rin sa original na authorization para sa auto-debit. Tumawag ako sa bangko, ipinaliwanag na wala na akong responsibilidad at hiningin na tanggalin ang aking contact details. Tinanong ng babay sa kabilang linya kung gusto ko bang i-renew ang bayad. Sinabi ko na hindi. Tinanong niya kung sigurado ako. Sinabi ko na sigurado ako tulad ng sigurado lang ang isang taong 6 na gabi na nag-audit ng bank statements ng sariling nanay. Ibig sabihin lubusan. Sa ikapat na buwan ay nagsimula ang foreclosure proceedings. Lumipat ang nanay sa isang one-bedroom apartment sa Valenzuela, isang suburb sa hilaga ng Maynila, kung saan sapat na mababa ang upa para matakpan ng kanyang pensyon at sapat na manipis ang magadingding para marinig ang magkapitbahay. Hindi ko siya tinulungan sa paglipat. Hindi ko siya binisita. Si Zenny ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Sa unang 2 linggo pagkatapos ng hapunan, tumawag siya sa nanay araw-araw. Pagkatapos ay kada ibang araw. Pagkatapos ay 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos ay 1 beses. Sa katapusan ng pangalawang buwan ay naging lingguhan na ang matawag. Sa pangatlo tumigil, hindi dahil galit si Zenny, kundi dahil naktayo si Zenning buhay sa pundasyong hindi niya alam na hiram. At nang tanggalin ang pundasyon, hindi nakatiis ang estruktura. Nang walang 220,000 kada buwan, nang walang SM Aura at Boracay trip, ang buhay ni Zenny ay lumiat sa tunay na sukat nito studio sa labas at subscription box company na nagbenta ng mas mababa sa 11 units sa huling buwan. Tumawag siya sa akin ng 1 beses. Hindi para huminging tawad, hindi para sumigaw. Basta sabihin, hindi ko alam, Lourdes. Sinabi ko, naniniwala ako sa iyo. At talagang naniniwala ako. Hindi alam ni Zenny kung saan galing ang pera. Tulad ko na hindi alam kung saan napupunta. Pareho kaming bulag, pero sa makaibang direksyon. Hindi niya nakita ang source. Hindi ko nakita ang destinasyon. At ang nanay namin ay nasa gitna, umaasa na walang isa sa amin ang titingin lampas sa kanya. Kapag handa ka nang mag-usap tungkol sa nangyari at hindi tungkol sa kailangan mo, sabi ko, tawagan mo ako. Sinabi niya na sige. Hindi pa siya tumawag, pero sinabi niya na sige. At iyon ay ibang salita kaysa paalam. Tumawag ang nanay sa akin, araw-araw sa loob ng 3 linggo. Nagbabago ang voice messages tulad ng pagbabago ng panahon. Sa mga yugto na maaaring sundan kung mapagmasid. Unang linggo. Galit. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko, pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, wala kang karapatang gawin iyon sa harap ni Regina at Roberto. Wala kang karapatan. Pangalawang linggo. Pag-usap. Lourdes, kung tatawagan mo lang ako, maayos natin lahat. Handa akong umupo at mag-usap. Kailangan ko lang na maintindihan mo ang panik ko. Pangatlong linggo, 1 message na 47 segundo at walang kahit isang salita. Tanging pahinga. Mabagal, hindi pantay na pahinga ng isang babae na nakaupo mag-isa sa isang maliit na apartment sa Valenzuela na nakadikit ang telepono sa tainga, naghihintay na lumabas ang kahit ano mula sa lalamunan at hindi nakakahanap ng kahit ano. Walang script, walang acting. Walang pangungusap na nagsisimula sa umalis ang tatay mo at nagtatapos sa ako ang nanatili. Tanging pahinga at pagbuga. Binasa ko ang message na iyon ng 2 beses. Hindi ako tumawag pabalik pero hindi ko rin tinanggal. Insave ko ito sa folder na pinanggalan ng miscellaneous ang salitang nanggahulugan na umaasa. Ang isang tao na hindi ka magtatanong. At ang salitang nanggahulugan na hindi pa ako handa sumagot. Sa ikatlong Sabado ngang sumunod na buwan,
Sumakay ako sa kotse ngang 7 umaga at nagmaneho papuntang timog. Sa daan patungong Tagaytay, dumaan sa mga bundok at lawa, kung saan ang langit ay napakalawak na parang sinusubukan ng lupa na ipakita sayo ang isang bagay na matagal na niyang itinago. 2 oras. Walang musika, walang podcast. Tanging daan, makina at tunong ng isang babae na nagmamaneho patungo sa tanging tao na hindi kailanman humingi sa kanyang bayad. Nandoon pa rin ang kafe na sa kanto. Wooden panels. Maliit na display case. Waitress na tinatawag ang lahat na anak. Nakaupo na ang tatay. Pinakahuling booth. Malapit sa display case. Cape sa harap niya. Itim. Walang asukal. Sarado ang menu dahil alam na niya ang orderin. Tulad ng alam niya 20 taon na ang nakalipas. Tulad ng malalaman niya pa sa loob ng 20 taon kung papayagan ng matuhod, hindi magsasara ang cafe, at ang booth sa likod ay bakante sa ikatlong Sabadong buwan. Umupo ako sa tapat niya. Tiningnan niya ako. Walang sorpresa, walang awa. Kalmado, hangin tinig na tingin ng taong matagal nang naghihintay sa pagdating ng isang bagay na mahalaga at hindi gustong sirain ang sandali sa sobrang salita. Binasa ko ang manumero pa. Sabi ko, alam ko, sagot niya. Matagal kang nakarating dito. Matagal. Okay ka ba? Hindi pa. Pero malinis na ang mga numero. Tumango siya. Sapatos na iyon. Sa aming wika, ang malinis na numero ang pinakamalapit sa magiging okay ako, naintindihan niya. Lumapit ang waitress. Nag-order siya ng pancakes. Gusto kong mag-order ng pinakamurang sandwich. Pero pinigilan ko ang sarili. Alam niyo po, sabi ko, kukunin ko ang malaking club sandwich. Tiningala niya ang menu. Tumataas ang isang kilay. Aninong ngiti ang uri na hindi kailangang malapat dahil malalim ito. Club sandwich, ulit niya. Hindi na ako nag-order na pinakamura sa menu. Inilagay niya ang menu. Kinuha ang kape. Gumawang isang mahabang higop. Inilagay ang tasa gamit ang 2 kamay. Ganun inilalagay ang isang bagay kapag gusto mong manatili ito ng eksakto sa kinalalagyan nito. Kakainin mo ba ang natitirang pancakes hanggang sa huling mumo? Nakaupo kami sa pinakahuling booth ng cafe sa Tagaytay sa ikatlong Sabadong buwan. At nagalmusal kami tulad ng 27 taon. Tahimik, matatag. Walang pangangailangan ng paliwanag bakit kami nandito. Dumating lang kami. Iyon ang buong punto. Iyon ang buong trabaho. Nawala ko ang nanay sa linggong iyon sa mesa sa Maynila. O baka tumigil na lang akong makunwaring may nanay ako. Sa alinmang paraan, tuwing ikatlong Sabado ang buwan sa booth malapit sa display case ay nahihintay sa akin ang tatay na nagturo sa akin na basahin ang manumero at hindi kailanman humingi ng bayad para sa aral na iyon. Nandun siya sa buong panahon. At ngayon ako rin. Kung may isang taong mahal mo na nakaupo sa isang booth at naghihintay sa'yo sa buong buhay, at masyado kang natatakot aminin ang kanyang pag-iral, hayaan mong itanong, ano ang hinihintay mo? Malinis na ang manumero. Natitira na lang ang dan. Iyon ang hindi sinasabi tungkol sa papel ng nagbabayad. Tumitigil kang magtanong dahil ang masagot ay maaring makahalaga ng higit pa sa lahat ng pera sa mundo. Pinapaniwala mo ang sarili na ang pag-ibig at sakripisyo ay isa, at sa oras na maunawaan mo ang pagkakaiba, ang account ay sobra na sa mga taon, at ang tanging tao na hindi nabayaran ay ikaw mismo. Kung ikaw ang taong nagdadala ng pamilya sa iyong mga balikat sa pinansyal, gawin mo ang isang bagay sa linggong ito. Tingnan ang sarili mong manumero. Hindi para sisihin ang sinuman, para lang makita. Dahil ang sandaling tumigil kang matakot, sa sinasabi ngang table mo iyon, ang sandaling tumigil kang maging alipin nito.
At kung may isang tao sa buhay mo na tahimik na nakatayo sa likod, dumadating para tumulong ng hindi humihingi ng pakilala at hindi humihingi ng salamat, sabihin mo sa kanya na nakikita mo siya. Bago pa lumipas ang isa pang Sabado, sino sa buhay mo ang booth sa likod at sinabi mo na ba sa kanya kamakailan